Sa aking apo na si Ella, ang pagtanggap sa anumang iniwan ni Lolo sa iyo ay pagtanggap din sa katotohanang bahagi ka ng pamilya Wilson. Hindi lamang ito tungkol sa yaman o sa halaga ng bawat ari-arian na aking iniwan. Ang yaman ay madaling talikuran, subalit ang damdaming kalakip kung bakit iniwan ni Lolo ang bahagi ng yaman na yun ay hindi dapat isawalang bahala. Ang mga sumusunod ang nais ni Lolo na gawin mo, Ella, aking apo. Manatili ka sa poder ng taong napili ko at mamuhay ng payak. Ang anumang ihain niya ay ipagpasalamat mo ng bukal sa iyong puso. Sa gabi ka lang uuwi sa mansyon o sa mga araw na may lakad kayo ng mga kapatid mo. Sa loob ng isang buwan, 5 hanggang 6 na beses kang sasalo sa hapag ng pamilyang napili ko. Maging kaibigan ka ng anak na lalaki ng pamilyang ito. Kailangan mong mapanatili ang binata sa sagada sa loob ng isang buwan. Kapag nagawa mo ang 3 nabanggit, isang titulo ng lupa ang ibibigay sa iyo ng aking abogado. Ang titulong to, malaya mong maibabalik sa may-ari ng lupa. Ngunit kapag nabigo kang gawin isa man sa mga nasa itaas, ang lupa ay sa ibang kamay mapupunta. Sa paggawa mo ng unang utos, malalaman mo kung gaano kahalaga sa taong nagsangla sa akin ang lupang hindi na niya nagawang mabawi pa, bunga ng kagipitan. Kung sa tingin mo, mas dapat mawala ang lupaing yun, umalis ka na at bumalik sa Nueva Ecija. Alam kong walang halaga ang material na bagay ang pipigil sa iyo sa pag-alis. Nasasaktan ang Lolo Hugo na para sa kanyang bunsong apo, napakadaling iwan na lang ang lugar na aking minahal. Kung mana lang ang kapalit, tama ang abuelo. Hindi mapipigilan ng nilalaman ng sulat na yon ang pag-alis ni Ella sa sagada. Wala siyang interes sa yaman na matatanggap niya. Hindi rin siya siguro maaapektuhan kung ibang pamilya ang tinutukoy ng lolo niya. Kung naging ibang pamilya, kung naging ibang tao, at kung naging ibang lalaki ang tinutukoy sa sulat. Ngunit hindi. Ang pamilyang tinutukoy ng abuelo ay ang pamilya ng mga Kula. Ang taong nagsanla ng lupa rito ay si Jericho Kula. Kaya sa kubo siya nito mananatili at ang binatang kailangan niyang makonvince na hindi rin umalis ng sagada sa loob ng 1 buwan ay walang iba kundi si Victor Kula. Mabubuhay ba siya sa gitna ng gulayan? Kakain ng gulay, oh no! Parang nawawalan ng lakas si Ella. Ano ang gagawin niya? Hindi niya maaaring sabihin sa iba ang sulat ng abuelo. Mahigpit na bilin yun ng attorney. Kahit daw ang abogado mismo, hindi alam ang nakapaloob sa sulat. Kaya natiyak ni Ella na ang susundin ni attorney ay ang utos na ibinili ni Lolo Hugo. Kapag hindi niya nagawa ang unang 3, hindi niya makukuha ang titulo ng lupa. Sa ibang tao na yun ibibigay ng abogado sa utos ni Lolo Hugo. Kung may positive mang resulta ang naging pasya ni Ella na gawin ang proviso ng mana niya, yun ay ang makakasama niya, si Vic. At nakilala niya ang pamilya nito. Ang akala ni Ella ay namamasyal lang si Vic sa kubo, ngunit hindi pala. Doon talaga naglalagay ang lalaki, ayon kay Tito Iko. Hindi na raw nakakatagal sa isang lugar ang pamangkin ni Tito Iko. Palipat-lipat daw ang binata nang inuwi ang bahay. Sa Maynila, sa Baguio, sa bahay ng mama nito sa poblasyon. At kapag wala sa mga bahay na yun ang hinahanap ni Vic na katahimikan, sa kubo raw ito tumutuloy. At kung hindi natutulog ang binata, nasa labas at nakatitig sa mga ulap. Nagpanggap lang pala na tindero sa shop ang magaling na lalaki. Pag-aari pala ng mama nito na bunsong kapatid ni Tito Iko ang souvenir shop. Nagbabantay raw sa shop si Vic kapag nababagot sa bahay ng ina. Nagkataong ang lalaki ang naroon nang magawi siya sa shop. Ang kwento pa ni Tito Iko, licensed broker si Vic. Pero mas nasa negosyong may kinalaman sa sasakyan ng puso nito. Magaling na salesman daw ang binata mula pa noon. Buying and selling cars ang mas pinagkakaabalahan nito. May mga negosyo rin daw ang lalaking kasosyo ang mga kaibigan mekaniko. Lahat daw ay may kinalaman sa sasakyan. Tuwang-tuwa si Ella na malaman ang mga dagdag impormasyon tungkol kay Vic. Si Tito Iko naman ang alam na dahilan kung bakit mula sa mansyon ay nag-alsabalutan siya at lumipat sa kubo nito ay si Vic.
Kailangan niyang panindigan yon dahil walang dapat makaalam ng tungkol sa proviso ng mana niya. Nag-isip siya ng kapani-paniwalang dahilan na hindi siya itataboy ni Tito Iko. Si Vic ang naisip niya. Total involved din naman ang binata sa proviso. Bagay na hindi niya maintindihan. Nagiinit man ang mukha sa paglalahad ng binuo niyang kwento ay pinanindigan ni Ella na naroon siya. Nagsad siya sa kubo sa gitna ng gulayan para makasama si Victor. Idinagdag niyang lungkot na lungkot siya sa mansyon. Gusto niya ng ibang kapaligiran at sa lugar na yon ang naisip niya. Binanggit din niya na gusto niyang mamasyal para aliwin ang sarili, pero hindi niya nais mamasyal ng mag-isa. At kung mamamasyal siyang may kasama, si Victor ang gusto niyang nasa tabi niya. Seryosong nakinig naman sa litanya ni Ella si Tito Iko. Ilang beses niyang nahuli na napangiti si Tito Iko sa gitna ng pagkakwento niya. Isa lang ang ginawa nito sa buong oras. Sumisimsim ng mountain tea habang pinagmamasdan siyang naglalahad ng kaniyang mga dahilan. 1 month, Tito, sabi ni Ella pagkatapos ng mahabang paliwanag niya na paulit-ulit lang naman. Scripted, isinulat, at inaral talaga niya ang mga dahilang yun para mapaniwala ang tiyuhin ni Victor. After 1 month, I'll leave this place. Hindi naman po siguro magagalit si Victor kung siya gusto kong kasama sa mga naisip kong lakad. Paraan niya yan para mapanatili si Victor sa sagada. Hindi mo pa nasabi sa kanya, Iha? Napakagatlabing umiling si Ella. Ang totoo ay kay Tito Iko siya nag-practice ng script. Hindi pa niya napag-iisipan ang sasabihin kay Victor kapag nagkaharap na sila. Kung siya talaga ang dahilan kung bakit gusto mong manatili sa kubo ko, hindi kailangan na lagi ka nandito, Iha. Go out, explore. Isama mo na si Binoy. Wala namang ginagawa ang isang yun, kaya wala magiging problema. Tama lang ang ginagawa mo. Hindi dapat huminto ang mundo nyo sa pagkawala ni Don Hugo. Mamasyal kayo. Sulitin nyo ang mga araw na nandito kayo magkakapatid. Kung gusto mong dito muna sa kubo ko, ikaw ang bahala. Wala namang problema sa akin. Mas may komportabling lugar para sa'yo kung mababagot ka rito. Sa bahay ni Anjanette. Lalong lumuwang ang ngiti ni Tito Iko. Ina ni Victor ang Anjanette na binabanggit nito. Sabihin mo lang, Iha. Pasasamahan kita kay Binoy sa... Okay na po ako rito sa ngayon. Pero kung okay lang po ba na kung magla-lunch o dinner kayo ni Vic sa bahay ng mama niya, pwede pong sumama ako? Oo naman, Iya. Kahit mga 5 times or 6 times lang po. Kaya mo ba talaga dito, Iha? Simple lang ang pamumuhay ko rito. Sa bagay, hindi ka naman magugutom sa kubo kong to. Marami akong gulay na may hahanda. Kaya ko po. Pero, meron po bang iba bukod sa gulay? Magpasabi ka lang kung anong gusto mo, Iha. Pipilitin namin ihanda. Bisita ka namin kaya wag ka mahihiya. Maaabala na niya ang mga ito at magagastusan pa. Hindi tama. Kung magbibigay naman siya ng bayad sa pagkain niya, nasisiguro niyang hindi tatanggapin yun ni Tito Iko. Gusto nitong naghahanda para sa bisita at itinuturing siya nitong isang bisita. Nasaan po ba si Victor? Hindi pa man nasasagot ni Tito Iko ang tanong niya, may narinig na silang ingay sa balkonahe. Ilang segundo lang, nasa pintuan na si Vic, na otomatikong huminto nang makita siyang kausap si Tito Iko. Ella? Nasaan yun ni Victor na si Ella ang huling tao sa lupa na inaasahan nitong makitang naroon at kasama ng tiyuhin. Mabilis itong lumapit sa kanya at malapitan siyang pinagmasdan na parang inaasahang may makitang pinsala sa katawan niya. Are you okay? Umalis ka raw ng mansyon at hindi alam ni Carrie kung nasaan ka. 3 hours ako nag-drive para hanapin ka sa mga kalye ng Sagada. Naisip ko baka naisip mo na maglakad-lakad ng walang direksyon. Hinanap siya ni Alex na 3 hours? Oh, please behave. Behave, my heart. Nagpaalam ako kay Ate Yumi. Nakita ko umalis ni Aunt Carrie. Hindi siya nagtanong kung saan ako pupunta. Hindi rin naman ako pinigilan. Nakita niyang may mga gamit akong dala. Napahinto siya sa pagsasalita nang umangat ang isang kamay ni Victor. Hinawi ang mga hibla ng buhok niyang tinatangay ng hangin mula sa bukas sa bintana. I'm glad you're here. Hindi na ako mag-aalala. Napangiti si Ella. May malinaw na warmth sa mga mata ni Victor.
Gusto ba talaga siyang makita nito? Gusto rin siyang kasama? At inaalala siya? Ay, asa agad Ella. Mag-aalala talaga siya dahil witness lang naman ang lalaking yun ng pinagdaraanan mo. Hiyaw na kontrabidang bahagi ng isip niya. Naudot ang sana ay mas malapad ng ngiti ni Ella. Tama ang naisip niyang yun. Baka naaawa lang si Victor sa kanya. Nag-alala ang binata dahil sa sitwasyong pinanggalingan niya. At hindi ba nagdrama siya sa tabi nito noong huli silang nagkasama? Nagkwento siya ng hindi niya dapat ikinwento. Bakit nga pala nandito ka? Bit-bit ang ilang gamit mo. May nangyari ba sa mansyon kaya ka umalis? Napatitig lang si Elle sa lalaki. Parang nagkaroon ng royal rumble of thoughts sa kanyang utak. Na lalong lumala ng marahang ngumiti ang binata pagkatapos mahuli ang pagkatulala niya. Hey! What? Answer me, princess. Ngiting-ngiti, nasabi ng lalaki. Sanay siyang matawag na princess. Madalas niyang marinig yun mula sa mga business gathering na dinadaluhan nila ng abuela niya noon. Kadalasan ay ang anak ng kumpadre ni Lolo Pina ang gumagamit ng ganong endearment. Bakit pagdating kay Victor, iba ang pakiramdam na hatid sa kanyang dibdib? Gusto ko lang muna ng ibang environment. Wala akong maisip ng tahimik na lugar na pwede ako magstay eh. Gusto mo namang magmasid sa mga ulap, di ba? Sasamahan nila kita. Mag-explore daw ako sa lugar eh, sabi ni Tito Iko, para hindi ko masyadong maramdaman ng lungkot. Kung hindi ka busy, samahan mo na lang ako while I'm here, okay lang? Mga 1 month ako rito, Vic. Sabi ni Ella, saka siya tumungo. Hindi niya kayang tingnan ang mga mata ng binata pagkatapos ng sinabi niya. Para talaga niyang hinihiling na manatili si Victor at huwag umalis sa tabi niya. Ano pa ba ang iisipin ng lalaki kundi gusto niya ito? Ay, lolo naman kasi. Ramdam ni Ella na nakatitig sa kanya si Victor. Ako? Gusto mong kasama? Titig na titig si Victor sa kanyang mga mata. Si Tito Iko talaga ang pinuntahan ko rito. Kaya lang old na siya. Hindi na ready ang katawan niya sa mga adventure na... Biglang ikinulong ni Victor sa 2 kamay ang kanyang mukha. Kahit hindi nakikita ni Ella ang sarili, sigurado siyang namimilog na ang kanyang mga mata sa gulat. Tell me. Tell you what? How can I say no to you? I'll be your knight. Sasamahan kita kahit saan, Princess Ella. Salamat. Can you stay here for a month, Vic? Napapikit siya. Paano kung umalis ang binata? Vic? 1 month? Okay. Hindi magka-transform ang mixed veggies into gulay monster, Ella. Sabi ng boses ni Victor mula sa pintuan ng kubo. Sa tono pa lang ng lalaki, nahulaan na niyang nagpipigil itong pagtawanan siya. Sino nga ba naman ang hindi matatawa kay Ella? 2:00 na ng hapon pero hindi pa siya nagla-lunch. Dahil nga puro gulay ang niluto ni Tito Iko bago umalis na kubo. Naiwan siyang parang nasa commercial model ng sabon, nakikipagtalo sa kanyang konsensya habang hawak sa magkabilang kamay ang kutsara at tinidor. Inabot na siya ng 2:00 ay hindi pa rin niya nagagawang tusukin ang mga gulay. At dumating si Vic sa mismong sandaling maiiyak na si Ella dahil iniisip niyang maaabutan siya ni Tito Iko sa ganong sitwasyon. At malalaman na hindi talaga niya kinakain ang mga gulay na ilang beses na nitong inihanda para sa kanya. Bukod sa hindi niya maatim na itapon ang pagkain niluto ni Tito Iko para sa kanya, tinuruan din siya ni Lola Pina na huwag magsayang ng pagkain. Kahapon lang natuklasan ni Victor ang lihim ni Ella. Hindi naman siya sinumbong kay Tito Iko pero mukhang balak siyang asarin ng binata. Gamitin mo yung mga weapon mo, sabi uli ni Victor. Saktan mo na mga gulay monsters. Go, Princess Ella! Nangaasar pang sabi ng magaling na lalaki. Tumawa si Victor. Pag-angat ni Ella ng tingin, nangingislap ang mga mata nito sa pagkaaliw sa kanya. Walang idea ang binata na halos 2 oras na ang struggle niya sa harap ng gulay. Pero kung tutusukin na niya ang mga yon, ay may mga images siyang nakikita sa isip. Gumagalaw ang mga images. Nagkakaroon ng mga kamay at mga paa. Ni-imagine na rin niyang gumagapang ang mga yon pababa ng plato niya. Vic! Singhal ni Ella nang lalo pang tumawang lalaki. Naaaliw pa na miserable siya.
"Eat the villain monster!" sabi ni Victor na nakangisi pa. Binato ni Ella ng isang tinidor ang loko, pero mabilis ito nakailag. Lumakas ang iyak ni Ella sa inis na pinagtatawanan pa siya ni Vic, at sa nararamdaman niyang weird na kiliti sa lalamunan na epekto ng gulay. Nanginginig na rin ang kanyang kamay na may hawak ng tinidor. Na-miss niya si Atty. Velas na parang prince na tagasagip niya sa mga gulay moments sa okasyong dinadaluhan nilang magkasama nung nabubuhay pa si Lola Pina. "Hi, Veggie Monster," sabi ni Victor. Narealize yata na hindi siya basta nag-iinarte lang. "Nabit ko na ang Green Army," sabi ni Victor. Pagkatapos bumaling sa kanya. "The last one standing is the king. Broccoli king, my lady." Tinusok nito ang nagisang broccoli gamit ang malinis na tinidor. 3 beses yata siyang napalunok bago napilit ni Victor na isubo ang broccoli, na hindi niya nginuya ng mabuti. Nilunok lang niya habang mariing nakapikit. Kaagad iniabot ni Victor ang baso ng tubig sa kanya. The Green Kingdom has fallen, at nanalo ang iyaking prinsesa. Si Vic na yata ang pinakamatyagang tao sa mundo. Hindi makapaniwala si Ella na papatulan ng binata ang laban niya sa gulay monster. Nasa tabi niyang lalaki sa bawat pagkakataong nagsiserve si Tito Iko ng mga cooked fresh veggies. Si Victor ang kumakain ng gulay para sa kanya, pero mag-iiwan ng huling piraso para siyang umubos. Ang unang isang broccoli ay naging 2, naging 3 hanggang naging 5 na. Ang isang subo ng ampalaya, con carne, ay naging 2 na. Ang dating isang tasang sabaw lang ng nilagang baka ay may repolyo na dapat niyang kainin din. Ang dating tikim lang ng vegetable salad, ngayon ay naging ilang subo na. Ang pepino na inilalagay lang ni Victor sa kanyang mga mata habang nakahiga siya sa balkonahe at nakaupo naman ito sa bandang ulunan niya ay kinakain na nila habang nagmamasid sa mga ulap. At ang iba't ibang steam na gulay na kasama ng special na sausawan na gawa ni Tito Iko, nagawa na rin niyang paisa-isang kainin. Sa pang 15th day ni Ella sa kubo, nagawa na niyang ubusin ang kalahati ng parehong mixed veggies na dating iniyakan niya. Ang kalahati ay si Victor ang kumakain gaya ng dati. "Wala ng worm veggies?" "Meron pa, pero hindi na aggressive." Hinawakan ni Ella ang bisig ni Victor para pigilan ito sa ginagawa. May kakaiba kasi siyang nararamdaman na hindi niya maintindihan tuwing nararamdaman niya ito. "I'm fine. Okay na. Okay na ako, Vic." "Wala nang discomfort dito? Wala nang worms?" Wala na. Wala na talaga." "Okay." Tahimik na silang umiinom ng tea sa balkonahe nang dumating si Tito Iko. Binati lang sila ng matanda at naging abala na ituloy sa paligid. Pagkalipas ng ilang oras, ay naging bisita nila si Atty. Ferrer. Si Tito Iko ang hinanap ng abogado. Ilang minutong nag-usap ang dalawa sa labas. Pagkaalis ng abogado ay sinubukan ni Ella na makakuha ng kahit konting clue sa napag-usapan ni na Tito Iko at Atty. Ferrer. Pero wala siyang makuhang kahit ano. Tikom ang bibig ni Tito Iko kahit ang mismong pamangkin na nito ang nagtanong. Kinahaponan na isinama si Ella ni Victor sa bahay ng mama nito. Nagpang-abot sila roon ni Joy, na kaagad nagpaalam na aalis na. May lakad pa raw babae, pero parang siya ang dahilan ng pag-alis nito. Matalim ang iniwang tingin sa kanya ni Joy. Hindi na niya pinansin ang babae. Nakilala ni Ella si Mama Anjanette sa unang lunch niya kasalo ang pamilya Kula. Si Tito Iko, Tita Anjanette at Victor. Nalaman ni Ella na tulad niya wala ring kinagis ng ama si Victor. Naging pareho ng ina niya ang sitwasyon ni Mama Anjanette. Hindi pinananagutan ng ama ng sanggol na dinadala kaya mag-isang itinaguyod ang anak. Si Tito Iko ang naging father figure sa buhay ni Victor, kaya pala malapit ang magtiyuhin. Ayon pa sa ginang sa pag-uwi ni Victor sa Sagada ngayon, ang pinakamatagal nitong pananatili sa lugar. May palagay raw si Mama Anjanette na may pumipigil sa binata na umalis. At siya yun. 1 month. Ngumiti lang siya bilang tugon sa sinabi ng ginang. Alam ni Ella na hindi pa siya makakaalis sa kubo ni Tito Iko. May huling 2 linggo pa ang isang buwan na taning sa kanya ng yumaong abuelo. Kailangan niyang tapusin muna yon para makuha niyang titulo kay attorney. Naisip ni Ella ang mga kapatid. Malapit ang susunod nilang bonding day. Hindi niya mapigilang umiti kapag naiisip na laging kasama
ng ate niya ang tour guide nito, habang hinuhulaan naman niya ang development ng love story ni na Ate Berry at Attorney Julio. Sayang, hindi na siya laging nasa mansyon. Hindi na niya makikita ang mga kaabang-abang na pangyayari sa kanyang mga kapatid. Iminamatchmake mo ang mga ate mo sa mga lalaki sa tingin mo ay bagay sa kanila? Tanong ni Victor. Buong maghapon niyang hindi nakita si Victor sa kubo. Gabi na nang dumating ito at may dalang basket of fresh strawberries at kung ano-anong sweets para sa kanya. Galing daw ang binata sa Baguio. Nagyaya raw mamasyal si Joy kaya sinamahan ng binata. Una na nilang napag-usapan ang panunood ng sunrise na iuurong na sana niya dahil pagod si Victor pero gusto nitong ituloy yun. Madilim pa nang dumating sila sa lugar pero marami ng taong nag-aabang ng pagsikat ng araw. Mga turista mula sa ibang bansa at mga Pilipino na tulad nila, interesado rin sa sunrise. Sobrang lamig ng paligid. Ang lamig mo, pansin ni Victor. Nag-offer ako ng free hug. Ang tagal naman ng free hug na yan. Ice princess na ako mamaya. Maingat namang inilabas ni Ella mula sa bulsa ang kanyang cellphone. Nag-selfie siya kasama ang tulog na si Victor. Nararamdaman niya ang init ng hininga sa gilid ng leeg niya. Sila na lang ang naiwan sa lugar nang sa wakas naramdaman niya kumilos ang binata. Sunset na oh! Tutulugan mo lang pala ako. Sorry, Princess Ella. Ako na lang ang kakain ng lahat ng veggies na isa-serve ni Uncle bilang bayad. Vic? Yeah? Sa tingin mo ba, magagawang i-let go ni Tito Iko yung property niya rito? Kasama yung gulayan at kubo? Hindi. Marami magagandang alaala si Auntie Emma sa kubong yun. Memories na lang ang pinanghahawakan ni Uncle. Hindi niya yun mapapakawalan. Kaya nga kahit may bahay kami sa poblasyon, mas gusto niyang nasa kubong yun palagi. May nangyari ba sa fiancé ng uncle mo sa mga nakalipas na taon? Ilang segundong hindi ito mimik bago niya narinig ang mahabang tanong. Why? Wala naman. Naisip ko lang sa mga taong tulad ni Tito Iko. Ano kaya magiging reason para bitawan nila ang mga bagay na gusto talaga nilang ingatan? Siguro, kung wala ng pagpipilian. Or maybe, when the pain is too much. And also, when the situation has left you with no choice but to accept every stab and feel the pain as it hits you very hard. And then you watch yourself bleed until the last drop has finally brought you in a painful realization na wala na talaga lahat at ikaw lang ang hangal na ayaw bumitaw. Kumurap si Victor at bumaba sa kanyang ang mga mata nito nang intentional niyang haplusin ang mukha nito. Ginigising lang kita. May iba kang iniisip eh. Akala ko si Tito Iko pa pinag-usapan natin. Mag-breakfast muna tayo bago umuwi para pahinga na lang ang gagawin mo sa bahay or sa kubo. O kaya ituloy mo na lang iniisip mo ngayon na nagpabago ng mood mo. At least, hindi mo na ako kasama. Hindi ko na makikita kung gaano ka ka-affected sa iniisip mong hindi ko alam kung ano. Hindi inaasahan ni Ella ang pagtahimik ni Victor. Hindi ka sasama sa akin sa bahay? Sa wakas ay nagsalitaan si Victor. Uwi muna ako sa mansyon. Mangangamusta? Si Ate Yumi lang ang nagte-text eh. Parang busy silang lahat. Sa pagtupad siguro ng mga bilin ni Lolo gaya ko. O alamin mo lang ang progress ng love story ng mga kapatid mo. May love story na ako, Vic. Mas gusto ko ng hero na kilala ko talaga. Isang hero lang talagang gusto mo? Si attorney na may priceless smile? May biglang sumagi sa isip ni Ella. Mag-caving kaya tayo? Busy ka ba? Sa sumaging cave lang. Huwag kang ngumiti, Ella. Mababa ang boses na sabi ni Victor. Kailangan ba talaga kumikislap ang mga mata mo? Kapag binabanggit si Attorney Priceless? Attorney Velas. Pagtatama ni Ella, na gusto nang matawa. May pagka-Angela pala si Victor, na babasa ang kislap sa mga mata niya. Nag-glow po yung mga mata ko lagi. Hindi lang si attorney ang dahilan. Nag-glow lang ang eyes ko. Si attorney na agad ang reason mo. Umuwi na tayo, tara na. Lumigid siya sa passenger seat ng sasakyan. Pati pagngiti bawal na. Napamaang siya sa binata ng ilang segundo. Hindi ang nakasanayan niyang titig nito ang dahilan niya sa mga mata ng lalaki.
Ibang titig nito ngayon at parang nalulunod siya. May sasabihin ka ba? Sa wakas ay nagawa niya magsalita. Kumakahata ka naman, para tayong couple sa movie na nasa gitna ng breakup scene. Ayaw tanggapin ni Guy ang breakup, kaya pipigilan niya si girl. Hahawakan niya sa arms, hahatakin, isasandal sa kotse. Kung may kotse sila, magtatama ang mga mata nila. Tititigan na matagal ang isa't isa. Iikot ang kamera. At ayun, hindi na sila nag-break. Yung next scene sa loob na ng room, love scene. Sa movie talaga, parang ang dali lang isolve ng mga conflict. Lagi pang may happy ending. Naputol na ang iba pang sasabihin ni Ella nang basta na lang siyang halikan ni Vic. At sa mga movie, ang madadaldal ng babae pinapatahimik ng halik. It's called Shut Up Kiss. Para siyang zombie na naglakad patungo sa passenger seat na hindi niya itinuloy dahil sa hindi niya masupil na kabog ng dibdib. Hey! Dito ka sa tabi ko, Ella. Dito na lang. Mas madali mo akong ikis dyan eh. Mas okay rito, may distance. Natakot ka sa isang kiss lang? No. I've been kissed many times, okay? Let's go. Drive, Victor Kula. Naka-chin up pa na sabi niya na tinugon ni Victor nang naaaliw na halakhak. Mukhang nahulaan ng loko na yun ang first kiss niya. Magagawa kaya ni Ella ang nasa sulat? Mababawi niya kaya ang lupa at maibabalik kay Tito Iko?